No? Tapos pinaggamitan ko na po kasi ito sa iba kong mga halaman, kaya ikukondisyon po natin ulit. Maglalagay po tayo ng vermicast at coco peat. Yan. Tapos dito po tayo kukuha kakatings ating itatanim na sage o popropagate, pagtransplant ng sage. Yon ay kondisyon natin muli itong ating lupa. Maglagay tayo ng vermicast. Ang vermicast po ay paunang pataba sa ating halaman na itinatanim. Maglalagay din po tayo ng coco peat. Ang coco peat po ay magsisilbi pong mapapanatiling buwagag ang lupa, nang sa ganun ay malaya po makaagala yung mga ugat, makakuha ng nutrients ayon sa kanilang pangangailangan. So tapos i-mix po natin mabuti yan, haluhin lang po natin mabuti. Yan. So ito pong mga lupang ito ay galing po sa pinagtaniman ko ng pechay, nakaka-harvest ko ng pechay. Ngayon ay kinukondisyon ko po siya uli. Maglalagay na tayo ng lupa dito sa bote ng mineral water. Yan. Simpleng-simple lang po ang pagtatanim ng mga halaman sa mga bote ng mineral water. Yan. So ating lupa sa bote. So yun ay kukuha tayo, puputol na tayo dito sa mga sanga ng ating una ng tanim na sagad. Dati po isang bote lang po yan. Ngayon po nakapag-propagate na ako, so naging dalawa na. Usbong siya ng usbong. Yan. So ito po ating itatanim. Sa pagtatanim po ng sage, parang lang po yan, parang talbos ng kamote o kaya po kangkong, tusok-tusok lang. Yan, tutusok lang po natin dito. Yun, tapos ipit nyo lang pong bahagya yung lupa. Yan. Yan po ng ganyan. Isiksik nyo po yung lupa. Ilagay pa tayo ng konti. Yan. Tapos isiksik natin. Yan. Pagka-transplant ay diligan lang po siya ng bahagya. Yan, Yan. Tapos wag nyo po muna ilalagay ng direkta sa naarawan to. Ilagay nyo po muna sa dilim na lugar within 24 hours. Yan, after 24 hours, pwede na po yung direktang paarawan. So ito po, ganito lang po kasimple at kadali ang pag-propagate ng sage, Simpleng alagaan at patubuhin, Alos hindi po kapag naitanim mo ganito, plant and forget siya, Hayaan mo lang siyang uusbong lang siya ng uusbong. So dati po, isa lang po yung aking tanim na sage. So nag-propagate po ako, ito na, pwede ko pong i-recommenda sa inyo itong lamang ito dahil napaka healthy po niya, At meron ka lang pong isang bote na ganito, ay hindi ka na po mawawala ng supply all year round, So ito po yung aking mga tanim na sage, Yan po yung mother plant. Tapos nag-transplant po ako, yun. Isa pa pong pamamaraan ng pagtatanim niyan ay sa seeds. Ayun po, may flower na po siya, Magkakaroon po yan ng seeds. So ito na po yung ating bagong transplant na sage. So magtanim din po kayo nito. So ngayon po i-harvest ako ng mga daon ng aking tanim na sage. Ako po'y magluluto ng fried sage leaves at gagawa ng healthy tea mula po sa daon ng sage. Kukuha tayo ng ilang sa mga leaves nitong ating tanim na sage at gagawa tayo ng nagluluto ng fried sage leaves at tea. Tapos ito pong ayan. So ito marami-rami na rin po ito, Ngayon naman po samahan nyo kung magluto ng fried sage leaves at gumawa ng tea. Hali po kayo! So ito po yung kumpletong sangkap ng ating lulutuing sage fried leaves sa Lamagsak Reporter. Siyempre po yung ating bida, yung daon ng sage, tapos kaunting tubig po, kalahating baso, mantika,
Tapos durog na paminta, asin, at harina. So yun po ang kumpletong sangkap. Yan. So ngayon ay pagsamasamahin natin ang ibang sangkap. Itong harina. Yan, no? Harina. Tapos ay ang ating durog na paminta. Yan. Sa durog na paminta, yung asin. Yan. Tapos ay i-mix natin mabuti. Yan. I-mix ng mabuti. Alright. Lagay na ng tubig. So yung tubig po natin ginamit ay kalahating baso. Yan. Sige, lagay ng tubig. Yan. Alright, hahaloy mabuti uli na yun. Yan. Konti pa. So ngayon, sindihan na natin ating kalang. Yan. Okay, so ito ang kawali para sa ating pagluluto. Yan, natatay mantika. Yan. Maglalagay na rin tayo ng tubig sa ating kaserola. Dahil kasabay po ng ating pagluluto ng fried sage leaves ay ang paggawa ng tea. Yan, takpan natin. Yan. Habang pinapainit natin ng mantika. So ngayon, maglagay na tayo ng leaves ng ating sage dito sa ibang sangkap. Ating pinagsama-sama kanina, lalagyan ng konting tubig. Yan. I-mix. So ngayon ay mainit na ating kawali. Magsalang na tayo ng leaves ng sage. Yan. Kukuha lang po tayo ng paisa-isa doon, no? Yan. Tapos habang inaantay natin kumulo yun, no? Tubig. Yan ang po natin gagawing tea. Kaya tingnan natin kung dapat medyo golden brown, no? Yan. Ayun. Malapit na maluto yan. Brown-brown na yung sa kabilang side. Yan. Yan pa yung ating lulutuin mamaya. Susunod natin dito sa unang salang. Okay, yung ating tubig doon, kumukulo na. Yun. Ayan, no? Lagay na natin ang ating iba pang daon ng ating sage para sa tea naman yan. Ayan, so pakuloy nyo lang pong ganyan, ano? Ayan. Tingnan natin mga ilang minutong kulo. Habang malapit na rin maluto, ating fried sage leaves. Yun. Dalawang sabay po yan, ano? Kulong-kulo na yung ano yun. Ayan, mga ilang minuto na rin siyang napakulo. Nasa 3 minutes na rin. So, patayin na natin ang kalang doon. So, ito na lang ating pinapride na daon ng sage. Malapit na maluto yan, no? Nakadalawang baligtad na ako. Ayan, medyo ma-brown-brown na siya. Ay, isang baligtad na lang. Ayan. Nalaman nyo naman po yan, magiging malutong siya, no? At ma-brown-brown ang kanyang tsura. So, yan, no? Golden brown na po siya. Ayun, ay ihaw na natin. Ayan. Gawin natin sa plato. So, ito po yung ating bagong lutong fried sage leaves ala Magsak Reporter. Yan. So ngayon po ay ite-taste ko, ano? Kung gaano kasarap itong ating bagong lutong fried sage leaves ala Magsak Reporter. Tapos itong ating ginawang sage tea, no? Ito po ay pwedeng pang ulam, pwedeng pang merienda, pwedeng pang pichi-pichi, no? Ito pong ating niluto. So titikman po natin po. Ang lutong niya, sarap.
Oh, pa, oh. Panalo, no? So, magluto rin po kayo nito, no? Gaya ng banggit ko, pwede po itong pang-ulam, ano? Pang-merienda, o kaya kapag kayo nagmo-movie marathon, tama-tama po ito, no? Healthy ang kakainin, ano? Yan. Hop! Itong ating tea naman. Gumuguhit, ano? Sarap. From garden to table. Perfect na pang merienda combo. Dahil meron ka ng fried sage leaves, meron ka pang masarap at masustansyang sage tea. Sarap. Ako po'y napakarami na ng tanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas. Pero patuloy pa po kung nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain, dapat pagsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po ang aking nakikitang solusyon, ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Nawa po mula ngayong araw na mapanood ko, magtanim na rin po kayo ng inyong sariling pagkain. Salamat po. Happy farming! Ngayon po isasagutin ko ang ilang tanong ng maraming nanonood dito sa ating show. Ang unang tanong natin ay mula kay Lito Paragas. Hi, magsasaka reporter, magandang umaga po. Paano po magtanim ng papaya from seeds? Salamat po. Thank you very much sa Lito. Pwede yung direct planting, pwede mong ipunla muna. Ako nagtatanim nga ng papaya sa mga malalaking timba. Pwede mo rin gawin yan kung sa Metro Manila ka nakatira. Pero kung meron kang enough space, mas magandang itanim ang papaya ng direkta sa lupa. Tanong naman mula kay Richard Butaya. Sir Mer, kailangan po bang ilagay sa nasisikatan ng araw ang bagong tanim na halaman? Salamat po. Thank you very much, Richard. Ako kapag nagtatransplant, kapag punla muna, hindi ko muna direktang pinapaarawan yan, ano? Within 24 hours. After that, pwede ko nang paarawan. So, pwede mo rin gawin yan sa iyong mga bagong transplant na halaman. Tanong naman mula kay Len Villarreal. Hi, magsasaka reporter. Paano po ba ang pagdilig ng sibuyas? Araw-araw po ba? Salamat po. Thank you very much, Len. Ikaw ang mag-assess kapag nakita mo yung lupa ay tuyo na. So magdilig ka, no? Depende kasi minsan napakatindi ng sikat ng araw, minsan naman may ulan. So ikaw ang mag-assess sa iyong mga tanim na halaman tulad ng sibuyas kung kailangan na bang diligan o hindi pa. Tanong naman mula kay Maria Tamano. Sir, anong buwan po ba ang pagtatanim ng mangga galing sa buto? Salamat po. Thank you very much, Maria. Walang pili-piling buwan yan. All season, pwede kang magtanim ng mangga. Lalo na kung galing yan sa buto. Napakadaling patubuhin, ano? Ibaon mo lamang ng 1 inch sa lupa ang buto ng mangga, tutubo na yan. Tanong naman mula kay Maribe Comia. Ay, Sir Mer, paano po magbinhi ng siling panigang? Salamat po. Thank you very much, Maribe. Pumili ka ng isa sa magandang bunga ng iyong tanim na siling panigang. Huwag mo yang i-harvest hanggang tumanda yan, ano? Gugulang yan at kapag nakita mo na brown na yung balat ng bunga ng sili, pwede mo na yung pitasin, i-separate mo yung seeds at ibilad mo. Tapos pwede mo na yung i-transplant. Nawa po ay makatulong ang mga naging sagot ko sa mga naging katanungan po ninyo. Happy farming po! Ngayon po i-shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating show. Congrats and best wishes to the newlywed Marivic and Manuel Henry. Happy birthday, Kuya Alex Giao. Shoutout kay Aboy Loha and Friends, dating DOST Secretary Fortunato de la Peña. Boy Collantes and family watching from Las Piñas. Ramon Nabita. Dino Rubio watching from San Diego, California. Jay and Joe Suerte. Ma'am Fatima Patio. Ma'am Peng Bartolome, Ma'am Lydia Dison Canlas, Romeo and Jesus Fernandez and family, Margie Vargas and Joko Santoyo, Dennis and Amor Fajarda, Nanay Feli Navarra, Tatay Amado at Nanay Erlinda Caranto,
Tatay Susing at Nanay Nori Kabigting, Ramon Nabita at Alex Puentes. Magkita-kita tayong muli dito sa Masaganang Buhay sa susunod na linggo. Ako po si Merlyson, kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.